Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon. Sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas sa pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapon mag-aalauna ng hapon. Tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mopo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-4 na linggo ng 40 araw na paghahanda o panahon ng Kwaresma. At muli sa linggong ito, dahil papalapit na tayo, kumbaga 2 linggo na lamang at tayo po ay papasok na sa mga mahal na araw na tinatawag. At sa ating pong narinig na pagbasa, lalo tigit sa pinahayag mula sa mabuting balita ni San Juan, ay muli pinaalala sa atin kung ano ang ginawa ni Jesus noong mga panahon na siya po ay ayaw kilalanin o ayaw tanggapin sa kanyang sariling bayan. Kung babalikan niyo po yung kwento, nung siya po ay nagpapahayag, hindi siya tinanggap ni kinilala yung kanyang husay sa hindi natin malaman na dahilan. Kung kaya't umalis si Jesus doon sa bayan na yon at doon siya nagpunta sa mga bayan na kung saan ay mayroong kumikilala at mayroong tumatanggap sa kanya. Ilan sa mga bayan na ito na kanyang pinuntahan, itong sa Cana, Galilea at sa Capernaum. At dito po ay nagpamalas siya ng kumbaga mabiyaya na pagpapagaling doon sa anak ng isang pinuno na sa kalaunan ay natuturing kilalanin at tanggapin si Jesus. Makikita niyo po yung kumbaga kailangan natin mas maunawaan kung ano yung mas mabuti at mas mainam na maging pag-uugali natin kaysa doon sa nananatili tayo sa pakiramdam na rejected tayo.
Kasi totoo naman, no, mayroong manre-reject, mayroong tatanggap. So bakit ka mananatili doon sa ayaw sa iyo kung meron namang mga may gusto rin sa iyo? Nauubos yung parang marami na siguro tayong nasayang na panahon dahil lamang gusto nating igiit na magustuhan tayo ng mga grupo na gusto natin. Hindi tayo tuloy nakakausad, no? Para bang marami pa sana tayong pwedeng natulungan, marami pa sanang tao ang pwede mong napasaya, ang pwede mong nahikayat, o kung ano mang mga mas magaganda o positibo, kaya lang masyado kang affected doon sa mga taong ayaw sa iyo. Tapos mamumuhay tayo sa kalungkutan. Tapos isip tayo ng isip. Samantalang mayroon palang nangangailangan at mayroon palang mag-a-appreciate ng halaga mo. Mayroon palang mapapabigyan o mayroon palang yung kung ano yung sayo, yung angking mong talino, talento, mas mapapakinabangan pala yan sa ibang lugar, sa ibang tao. Kaya lang, no, mas inuna mo yung pagdadrama, mas inuna mong i-entertain yung emosyon na, ay, bakit hindi ako tanggap? Ano ba, pangit ba ako? Wala ba akong naitulong? Wala ba akong magandang ginawa? Wala ba akong sinabi? Kaya yan, namumuhay tayo sa kalungkutan. Ang hindi mo tuloy nakikita yung pinaka-essence mo, yung halaga mo. Hindi mo tuloy nakikita yung worth, no, na mayroon ka. Sayang yung panahon. Baka matagal ka na dapat na umalis, matagal ka nang lumipat, no, pwedeng sa ibang kumpanya. Mahirap po yung parang sabihin, sa mga may trabaho po minsan, no, kaya hindi na nagiging masaya yung pagbabalik mo sa trabaho kasi parang for the sake na lang na kailangan mo kasi ng trabaho, kailangan mo kasi ng sahod. Kaya diyan ka na lang, natatakot ka na umalis, natatakot ka na mag-take ng risk. Kaya kahit ayaw sa'yo, stay ka na lang. Hindi ka tuloy nag-grow, hindi ka lumalago, hindi ka nagmamature. Dahil lang doon, maganda siguro no, na mas mapagnilayan natin itong aspetong ito sa buhay natin. Tandaan mo, mayroong, mas maganda sigurong sabihin, tandaan mo, mayroong kang pakinabang. Mayroong kang pakinabang sa ibang tao. Huwag mong ipilit yung iyong sarili sa mga taong gusto mo na ayaw naman sa iyo at hindi ka pinahahalagahan. Kasi magaling ka kaya lang ayaw ka nilang kilalanin. Doon ka na sa mga mag-a-appreciate talaga sa angkin mong galing. Yan ang ginawa ni Jesus. Kaya mas marami pa siyang natulungan, mas marami pa siyang naabot ng mga tao na nangangailangan ng pagkalinga, nangangailangang makaramdam ng presensya ng Diyos. Amen?